Hello guys and welcome. Ito, initial impression ng full build ng GC Magnum Gen 2. Yan, nauna sa akin dumating yung receiver. And then to follow na lang itong naging chassis dahil wala siya na stock nung time na in-order ko tong unit. Yan, bali sa kanila yung chassis. Yan, tinaw nyo naman, ang ganda talaga. BR chassis ang alam kong tawag nila dito. Tapos ito customized for slug shooting yung mismong receiver ko. Bala ko dito is 26 grain, 30, saka 34 grain. Titingnan ko kung hanggang ilan yung kaya niya na bigat. Hindi naman to nakatono ngayon sa pellet. Binuo ko lang para may makita tayo na barrel. Ito GF 1000 na barrel. Ngayon ko lang din siya na-try na nakakabit to dun sa GC Mag mobile ko dati. Yan yung kasamang barrel pero hindi ko na na-try dahil ginawa ko siyang pang MS rifle na unit. Tapos silencer, ngayon ko lang din na-try kasama nitong barrel na to. So far tahimik siya, magaan. Tapos alam ko stackable din to. Yan, ngayon ko lang din ito mababaklas. Okay. So, yan. Yan yung itsura niya. Naiputo ko lang ilang beses sa tunnel. Nasa 1000 FPS yung factory set niya, naka number 1 lang. Hindi ko alam kung hininaan lang nila ng sagad para hindi nakakompress yung spring kasi nga wala pa akong chassis. So ang magiging setup ko kasi to in the future ay FX slug liner, tapos naka-sleeve ulit siya ng stainless, tapos superior or superior heavy. Magde-decide pa ako kung alin ang gagamitin ko. Yan, is-set up ko siya para sa 300 yards na Coke Challenge ulit namin. Yan, coming soon. Mag-propose ako ng schedule namin pagka check ko na kung anong magiging maluwag namin na schedule. Yan, halos sa kanila lahat ng parts maliban sa tangke, saka sa scope, saka bipod. Yan, BR chassis. Tingnan man talaga maganda. Tapos receiver, customized for slug shooting. Yung tangke, ako na nagkabit nito, 700cc. Yung capacity, GF 1000 na barrel. Alam ko, steel to. Yan, may kalawang na nga siya. Tapos, aluminum na silencer. Yan, stackable yan. Yan yung end cap niya. Pwede nyo siyang baklasin, tapos dagdagan pa, order kayo sa kanila. Yan, soon magkakaroon ng available na GC Mag, any GC Mag models magkakaroon sa FPS. Kakaroon lang muna kami ng usapan nila Sir Gilbert ng GC Mag, mga makers. And so far, gumagawa lang muna ako ng experiment sa mga units nila, kung saan ko sila magiging gamit. Kasi mostly competition lang naman ako, di ako nag-hunting. Tapos blinking pag may time. Hindi talaga ako nag-hunting. Long time. Yan. Ito pangalawang ano ko na to, pangalawang Magnum Gen 2 ko na siya. Yung una kong Magnum Gen 2, matigas i-turn yung power wheel niya. Ito, mas magaan siya compared dun sa una kong GC Mag. May papalitan lang kaming piyesa rito para mas madali siya, mas madulas. Ayan, focus. Ayan, CNC machined, GC Mag. Ang napansin ko lang dito, unlike sa mga usual na rails natin sa market, lalo sa mga FX, meron na silang arca sa ilalim. Yan. Ito kasi talagang 4BR
Nasa dulong-dulo yung Picatinny rail. Yan. Kala ko nga ito walang Picatinny rail. Actually, natapon na namin yung packaging nito na talaga nasa dump site na, sa basurahan na. Naiyabo lang namin kasi tinanong ko ano po yung nilalagay dito sa part na to kasi nakabakla siya na pinadala. So yun, sa mga mag-order ng GC Mag PR chassis, yan, huwag niyong iwawala. Yan, yung sa akin montik na. Yung mga stainless bolts pala dito, ako na lang naglagay niyan para less maintenance na. Ito, kikip ko na lang yan as black para pure black yung aking chassis. Pero sa receiver ko yan, ito kasi madali lang itong punasan ng oil. Yan, dali lang yan. Hindi ito kasi kapitin ng oil ng dumi. Pwedeng magkaroon ng corrosion dahil dyan lalaglag siyempre yung alikabok. Lupa, nagko-competition, or pag naiiwan sa labas pag nag-blinking, tapos matagal bago nabalikan. Yan, pinunasan ko na siya ng oil nung dumating pa lang. So yan, initial impression. Matigas yung hammer niya compared dun sa una ko na unit. Dahil 4 pellet use yun. Ito naman 4 slug use. Naka number 1 lang siya. Yung trigger, na-set ko na siya para sa preference ko. Hindi ko lang dala yung panukat ko ng trigger pull weight pero sobrang gaan niya. Hindi rin siya nagbe-break agad kahit tinatouch mo. So hindi ka magkakaroon ng accidental firing unless talaga ipipress mo na siya or ipupull. So yan. Sana ako gagawa ng isa pang video pagka naitono ko na first slug. Pakita ko naman yung precision niya, yung accuracy. Saka yung power ng receiver, yun kasi ang importante sa akin. Kaya ako nagpa-build ng 4 slug shooting na receiver para makita ko hanggang saan yung capacity or capability ng receiver nila in terms ng slug shooting. Kasi sa mostly, ang ginagamit ko mga FX talaga. So FX is known for malaking power plenum, yan, FX Impact, King, Pantera, Dynamic. Yan. So magkakaroon ako ng pambato naman na local made unit natin para mapopromote naman natin siya. Yung magtatanong ng bigat, talaga mabigat po siya, naka-chassis. Talaga mabigat siya. Hindi siya ideal for hunting. Parang hindi ko matandaan, pero mas mabigat to. Mas mabigat to ng konti compared sa FX Impact M3 ko na nakasetup. Tapos meron pa yung 2 pairs ng weights. Ng Saber Tactical weights. Yan. Ito yung back view. Pagka sa likod kayo ng barrel. Sexy lang siya. Yan, ganyan yung favorite ko na picture. Naka-landscape orientation pangit pagka portrait ko siya. So far, very impressed sa build quality, sa machining ng PR chassis nila. Saka yung fit dito talagang maayos yung sukat. Hindi sobrang luwag, hindi sobrang sikip, to the point na magkakaroon ng gasgas yung receiver mo. Ito saktong-sakto lang. Pag may gusto ko yung i-request kung ano yung gusto nyo makita or malaman, pwede kayo mag-comment or PM para mapag-usapan po natin. And thank you guys for watching.